Yan, sa magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Ngayon, dadaan ako sa sa dentista, magpapa-appointment ako baka sakaling. Pabunot ko na yung dalawang wisdom tooth ko dito. Kasi usual minsan na pag natatamaan ko na si Pili yung mga gums ko minsan dito sa mga banda dito. Sakto lang. Sabi kasi nung dentista, wisdom tooth ko daw yun nandito sa likod. So yun yung namamagang gums ko ngayon. So ang sakit. 5 araw na 6 days na ako mga kamamaw na ang kinakain ko tinapay lang. Tinapay, pritong itlog, mga ganun lang nakakain natin ngayon. Hindi na ako masyado nakakanguya ng matigas. Mas pipiliin kong tinapay na lang kainin ko kaysa isakripisyo ko pa yung sama ng pakiramdam ko kahit apektado ang buong katawan ko pag nakakanguya ako ng matigas. So meron naman tayong gamot nung nakaraan nung nakita natin si Kobe Joe. Ako siya nagpunta na kami sa doktor noon, pero hindi ako nagpunta sa dentista. Kaso nga lang may mga gamot na binigay. May mga gamot na ibinigay sa akin dahil lang nag-press yung pinto hindi makapasok si misis. So ayun, nagpunta nga kami sa sa doktor. Nabili sa akin 2 gamot para antibiotic tsaka yung amoxicillin yun na painkiller. So nawawala naman siya pag iniinom mo. Kaso nga lang ngayon liquid pa rin. So ang ginagawa ko talaga, ang in-advise, magmumug ako ng Listerine. Pero usual ang ginagawa ko kasi nakadalasang nakasanayan natin sa probinsya, nagmumug ako ng maligamgam na tubig na may asin. So ngayon dadaan ako habang nag-grocery si Mrs. Sisilip ako sa dentista, tapos schedule ako makapedyo pabunot ng 2. Kasi sabi ng dentista dati pa, sobra nga daw yung ngipin ko dito sa may bandang panga. So yung mga mama, magdadrive muna ako, medyo madilas yung kalsado para focus muna sa mama. Yun, inatid ko lang muna sa loob ng superstore yung 2 kasi makapal yung snow mamaya may hirapan si Mrs. Tutulak si Jacob. Ayan, dito lang naman yung ay doon sa building na yun. Doon lang naman ang dental. Ito, papunta tayo. Ang hirap mga kamama, hindi biro yung sakit ng ngipin. Ang pinakayo ko sa lahat na maramdaman ko araw-araw yung LBM ako at saka yung masakit ng ngipin ko. Sobrang hindi ka makakilos, hindi mo magagawa ng gusto yung dapat mong gawin. Nagtataka na nga lang din yung mga kasama ko dahil nakikita nila masakit ng ngipin ko. Tapos pag kinakausap nila ako, hindi ako sumasagot. Sabi niya si Jessie, kamama, hindi na mamansin. So sinesenyasan ko na lang sila, sabi ko. Sabi ko ganun. Nahirapan ako magsalita. Sabi niya, ba't hindi ka pa umabsent? Sabi ko, gusto ko mga umabsent kasi may padating kasi tayo sa February. Yung paternity vacation, meron pa akong 3 weeks. So gagawin ko siya ng 2nd week ng February hanggang last week of February. Ilang linggo na lang naman ako, sabi ko. Kaysa naman ako i-absent ko pa. Saka siyempre kailangan din kasi ng mga supervisor natin ng trabahador at mga nakabakasyon na yung iba. Kumbaga tulong ko na lang din. So ginagawa ko hanggat kaya ko. Tinatry ko para kahit paano yung bagay na ganun, masukulan lang natin yung kabaitan ng mga supervisor natin. So ito, papasok lang sa loob. Try natin pa-appointment. Ayun mga kamamaw, nakakuha na tayo ng appointment tayo ng Friday 11:30. So kailangan na nilang ma-check to kung paano daw ang gagawing diskarte, kung tatanggalin ba o i-continuous lang yung gamot. Pero mas pipilit ko ng patanggal kung talagang kailangan na, kasi sobra daw kasi talaga yung ngipin ko. Sabi naman ng dentista dati pa, sobra yung ngipin ko. Ang hindi ko lang maintindihan, matagal ko nang sabi ko, sige patanggal nyo na, i-set up nyo na, i-set na natin, natanggalin nyo na dahil ko sobra na matanggalin na. Nagtataka ako, hindi nila ini-schedule. Pero ito siguro ipipilit ko ng patanggal kung talagang sobra naman yung ngipin ko, dahil ang hirap ding mag-toothbrush dito sa dulo dahil sobra nga sa taas. Parang hanggang dito yung ngipin ko, nandito. Talagang nakasagat siya, talagang hanggang doon. Ganun siya kadami. Not usual pag yung ngipin nandito lang, parang ganito lang Ang akin hanggang dito, halos hindi na maabot talaga ng toothbrush. So ang hirap, nalilinis lang siya ng maayos pag kiniklining. Pero pag yung normal toothbrush lang, kahit sabihin mo
anuin ko siya, hindi siya tatamaan o nalilinis siya pero hindi siya talaga pulidong malinis kasi nga ang hirap abutin ng toothbrush pag ginanon mo tumatama na sa yung sa balat natin dito sa sa may pisngi, tumatama na yung toothbrush yun, hindi na siya pumapasok kaya hindi advisable talaga na nandito pa yung ngipin ko, so kailangan nating patanggal pero syempre di natin alam kung gaano kasakit yan, nakakaano rin, but we'll see. Ang mahalaga mawala na kasi ito yung first time na ngayon na lang uli sumakit yung ngipin ko since nung bata ako. Never sumakit yung ngipin ko dahil kahit pa paano hindi naman sa pag-ano, alaga ako yung ngipin ko nung bata pa lang ako. So ngayon pa lang uli sumakit, ngayon lang ako nakaramdam uli ng pain dito sa ngipin natin. Ano yung binibili ko, ito lang yung nakakain ko ngayon. Before kasi ito yung brand ko, yung La Forge na mas napansin ko mas malambot to. Ito yung binibili ko, nakarang bumili ako 3 parang 2 days ago, 3 na uli dahil si Legend mahilig sa tinapay yan. So isipin mo, ito lang muna kinakain natin. Although pabor sa'yo kasi parang nakakapag-diet ka, kaso nga lang minsan namimiss mo rin pag nakikita mo sila kumakain ng masarap tapos ikaw tinapay lang tapos itlog, ayan itlog. Kaso gumawa sila ng egg sandwich doon, yun ang ginagawa ko, binabaon ko din. Pero minsan nakakaumay na rin pag yung araw-araw 3 times a day o 2 times a day kung kainin ko siya, nakakaumay maano na sa panlasa ko. So sana nga ay mawala na to sa kanang ngipin ko nang makakain tayo ng medyo masarap-sarap na pagkain. So ayun mga kamamo, papasok na tayo. Ito lang yung miswa yan kasi talagang may laking bata, kakaligo lang kasi. Ito lang baon natin miswa dahil tinatry natin kanina bumili ng manok si Mrs. Hindi ko manguya. Ang nangyari sila Legend lang, kila Legend ko na lang binigay yung yung pagkain ko. Wawa naman yung baby loves namin. Ayun ako kanina naman ayun na, inaantok na kasi. So ito mga kamamang binigay sa akin ng doktor, ayun amoxicillin saka ibuprofen and ito. So yan, kahit paano nakakatulong siya. Pag ininom ko siya mga kamamaw, after 1 hour talagang nagkikik yung yung gamot, talagang di ako nakakaramdam ng kahit anong pain. Nagbaon din ako ng asin sakaling medyo ng ngipin ko, ginagagargel ako ng maligamgam na tubig na may asin. Kasi usually yung mga nakasanayan natin sa Pilipinas, ngayong mga baon natin, mga baon pakita sa inyo. Yan, sa asma-asmahan ko. Tapos, ano pa ba? Vicks. Yan mga kamama, mga sign of aging. Ano pa tayong isang baon dito pakita ko sa inyo. Ito. White flower mga kamama. Yan, alam na this. Tumatanda na. Yung mga sign of aging. So yun lang baon natin. Miswa lang. Ang mahalaga lang, kaya kasi pinipilit kong kumain kasi nagtatrabaho tayo tapos lagi tayong puyat. Hindi ka naman pwedeng hindi kumain at manghihina ka. So tinatry ko yung best ko na makain ko yung baon ko, kaya kailangan natin yung para pampalakas. Tapos si Jacob ngayon medyo okay na yung mata niya kasi nung nakaraan kala mo nakagat ng ipis yung left eye niya. Left ba to? Ito yung left eye niya. Parang nakagat ng ipis, nakaganon siya. Pero ngayon nakadilat na siya, okay na. Bigyan siya ng ointment, ng pamatak, tsaka ng syrup na gamot. So ang naging problema na lang doon sa skin ng baby natin, ito yung dito sa baba. Kasi nakakaskas niya, nakakamot niya pag natutulog siya. Other than that, yung skin niya sa katawan niyo, parang eczema na tinatawag na nung nakarang check-up niya, nawala na kasi may mga binigay na gamot, effective ito. Ayan eczema Ayan, ito ginagamit niya pa naliligo siya. So, laking bagay, laking tulong. Kaya, magkakaano talaga, malaking na pinapa-check up mo sa tamang sa derma. Ayan, may ginamit din ito. Parang soap din, ilalagay mo siya. Powder siya, ilalagay mo siya dun sa niya.
sa pinagpaliguan niya, tapos babad mo siya ng mga 10 minutes, hayaan mo siya nakababad. Yun lang, yun ano natin na siya, baka sakaling may mga manonood dito na may problema yung mga baby pala nila, nahirapan yung ano sila sa balat. Ito yung mga gamot na binigay sa atin. Kung sakaling hindi ko napaliwanag na maayos, mag-comment kayo dito, papakita ko ulit sa inyo yung mga yung mga ginagamit namin, baka pwede dun sa mga baby nyo. So ayan, papasok na tayo, mga nakaabang. Kumain na yan eh, oh. Piling hindi kumakain. Ito naman na yung piling pa baby, oh. Alis na yung daddy, ah. Love ko kayo, love, ah. Love kayo, love. Ngayon mga kamamaw, sana tinitiis ko talaga na matapos ko yung 3 linggong padating dahil magbabakasyon na tayo para hindi na ako magsisiklib. Pero meron tayong appointment, sabi ko kanina, sa Friday may appointment tayo. So doon natin malalaman kung bubunutin ba hindi. Pero ipipilit ko talaga na pabunot na tong ngipin ko para at least maayos. Pero kung pabubunutin siya sa Friday, yun ang hindi natin alam kung makakapasok tayo ng Sunday. Pero sana kayanin natin ng kung kaya naman pumasok ng magagawa ng paraan. Talagang ayoko absent dahil kumbaga ba yung mga nakarang siklib kasi natin nakaraan parang sumobra na siya, so kailangan magbilang pa tayo ng mga ilang buwan para ma-recover natin yung ng siklib natin kasi nga nabigyan na tayo ng papel ng Bisori, so medyo ingat-ingat ng konti. So ay mga kamamaw, magbablower lang ako ng bukat, sobrang lamig sa labas, masakit sa ulo, and then papasok na si kamamaw. Yan mga kamamaw, nagpagawa pala tayo kay Ando. Actually si Ando, yung owner ng Bawal ang Tamad sa Canada mga kamamaw, napakasikat niyan sa reels. Tsaka napakaganda ng quality ng sombrero na binebenta niya. Actually para din siyang style nung isang sikat na bilihan ng sombrero sa Pilipinas. Hindi ko na lang babanggatin dahil di naman tayo sponsor nun. Ganon na ganon yung quality, parehas na parehas actually mga kamamo, pero yung presyo nung way ng benta niya is napakamura kaysa dun sa isa. Pero para syempre sikat naman yung kabila, wala naman tayong marketing strategy niya, pero para sa akin yung quality ng sombrero is kagasing ganda noon, ganon siya kaganda. Actually nagpagawa ako ng version ko, actually pangalawang version na to ng kamamo vlog ko, diba meron tayo nung una na new era ko, tapos white yung ganito. Abangan nyo yung isa, may padating na isa na na niya yung design, kumbaga may design dito tapos yung logo ng vlog natin nandito. Nagpagawa, actually papagawa lang talaga ako ng isa ko, tsaka nanliligaw ako sa kanya, baka meron pa siya natira nung ginawa niyang version niya dati. Nagkataon meron pang dalawa, isang black tsaka isang blue na Bawal ang Tamad sa Canada. So para kay Ando, inaano ko, ina-admire ko yan, kumbaga idol natin yan, kaya sabi ko kay Ando, pakipirmahan niya yung dalawang sombrero. Sabi ko kasi kako, itatabi ko to at hindi ko ipamimigay, kumbaga collection ko yun, tsaka talaga nagustuhan ko yung cup niya. So meron tayong dalawa, blue tsaka black na lang natira, and then yung sa atin black na gantong snapback. Ang mahal kasi nung shipping, kung bibili ako ng dalawa ko lang sombrero, shipping ko i-compare mo sa 10 pieces, parehas lang ng presyo. So ginawa ko, nagpagawa ko ng 8 kamamaw cup. So yung 7 sa mami gusto, inalo ko sila sa mga katrabaho ko. Honestly, di ako sa nagkakamali sa bilang ko. 6 na yung nag-order, 1 na lang yung natitira. So kung sino yung gustong may-score ng kamamaw cup, mga like around $30 to $35 lang yung benta. Actually, sinabi ko din sa kanila, hindi ko tinubuan. Honestly, hindi ko tinubuan kung magkano yung sombrero. Ang gusto ko lang is kung suot nyo, ma-appreciate ko, makikita ng mga tao. Yun lang yung habol ko. Tsaka nagkataon din na yung shipping ng sombrero natin is mas same price lang din dun sa 10 kaysa sa 2. Kaya ginawa ko na. So dalawang score ko ng Bawal ang Tamad sa Canada kay Sir Ando ng Bawal ang Tamad sa Canada. Pakisupport nyo, tsaka following siya sa reels niya. So ayun, nagbenta ng 2, tapos 4, dalawa kasing design yung ko yung, pares ng design, magkaiba ng kulay. So ayan, sa mga naka-score, maraming salamat na. Meron pang isa, kung merong gusto, magsabi lang, mag-message lang dito sa vlog natin, nag-iisa na lang yung natira. Actually,
kung sakali magpapagawa man ako ng ganon, kung talaga nire-request ng mga subscriber natin, tsaka talaga mga gustong bumili ng sombrero. Kaya na-appreciate ko lahat ng mga nag-order na, kasi doon ko nakikita mga kamamaw kung sino ba talaga yung mahilig sumuporta sa iyo. Kasi ako si kamamaw, mahilig ako sumuporta kahit kanino. Pero syempre minsan, dumarating tayo sa point na hindi naman sinusubukan, kumbaga itry natin, baka naman malaman natin kung sino ba talaga yung nakasuporta sa iyo, kung sino ba talaga yung naandyan palagi para sa iyo. Kumbaga parang ano lang din niya, kasi nga ikaw dumarating ka sa point na sinusuporta mo sila. Dapat ganun din sana yung makaramdam ka ng may sumusuporta sa iyo, which is may mga sumusuporta sa akin. Kaya maraming salamat dun sa mga nag-order na ng sombrero natin mga kamamaw. Mga kamamaw na na sold out na yung sombrero natin. So shoutout ko lang yung mga tropa na sumuporta dun sa sombrerong ginawa natin. Shoutout kay Jindy, shoutout kay Angelo Herbacio, shoutout kay Ariel Dayag, shoutout kay Marjun Dumo, shoutout kay Sam Kaderma, shoutout kay Jesse Vidal, sino pa ba isa? Shoutout kay Tristan Mangubat. Ayan, sila yung mga kumuha ng sombrero. Actually 8 lang yung pinagawa ko, yung isa akin. So yung 7 na sold out na, kaya maraming salamat sa suporta. Ayan, dito tayo sa favorite spot natin. Samantalayin ko na mga kamamo habang di pa sumasakit yung ngipin ko. Ayan, shoutout pala doon kay Kainags. Pinakinggan ko lang lahat ng vlogs mo habang naka-duty ako. Ayan, enjoy siya sa sanpo niya. So talagang makita mo kay Kainags yung sobrang saya. Sobrang saya. Ganun man talaga mga kamamo. Kasama naman talaga sa buhay natin yun, na siyempre pag nagkakaedad ka, lalo na pag yung sobrang pokpok ka sa trabaho, tapos yung oras mo, talagang oras at panahon mo nilaan mo para magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya mo. Ito na yung time pa nagkakaedad ka, enjoy mo yung sarili mo, dahil minsan ka lang mabubuhay. Yun yung sinasabi ko lang palagi. Kaya minsan nagkakausap din kami ni Mrs. Tinatanong niya ako, sabi niya, ano bang plano mo pag tumanda ka? Sabi ko, ako siguro, honest talaga, kung ako lang masusunod talaga na talagang kakayanin, na mga around 55 years old na ako, magpapahinga na ako sa trabaho siguro, kung kaya talaga. Pero pag hindi, wala tayong magagawa, mag-extend tayo ng konti. Pero hindi na ako aabot sa 65 bago ako magretiro. Yung hihintayin ka talaga yung retirement na 65. Baka hindi na ako nakakakilos nun. Okay, Alex, lamig. Hindi tayo nakakagalaw nung, kaya mahirap din yung ganun sitwasyon. Kaya gusto ko yung medyo bata pa ako, nagagawa ko yung gustong gawin, nakakapamasyal ako. Actually yung number 1 talaga sa listahan ko since nung dati pa, kahit hindi ko pa kilala yung misis ko, ang gusto ko talagang puntahan is yung Santorini sa Greece. Yun ang gusto kong puntahan. Yun ang number 1 talagang bucket list ko. Pero syempre sana kung mabibigyan tayong pagkakataon, makaikot-ikot tayo sa konting lugar dito sa mundo, di ba? Makapunta din tayo sa Amerika balang araw. Sana pag nakakuha tayo ng citizenship at tayo lahat ay citizen na, kung hindi na tayo mahirapang mag-apply ng visa, ayun, papasyal tayo doon. So yun na lang, enjoy lang ang buhay. Kaya shoutout sa iyo, Kainags. Yan mga kamamaw. Siyempre natutuwa din ako doon sa mga tropa natin na sinuportahan tayo, di ba? Siyempre nakakatuwa na first time ko nga nag-order tayo ng sombrero, which is order tayo ng 10. Actually yung 3 doon akin, yung 2 kasi reserve na talaga yun doon sa bawal maging tamad sa Canada. Hindi pala bawal lang tamad sa Canada, bawal maging tamad sa Canada. So ito yung mga produkto niya ni Ando. Ito pala yung Facebook niya. Ayan, Facebook niya yan. Tapos ito yung mga product na binibenta niya dun sa bawal maging tamad. Kaya makikita mo yung mga design, talagang mga quality. At the same time, affordable pa yung price. Kaya kayo, kung gusto nyo mag-order, message nyo lang si Ando sa Facebook niya. Tsaka tingnan nyo rin yung mga release niya. Makikita mo yung mga ginagawa nilang sombrero. Kaya kalidad, masabi ko, recommendable talaga. Kaya sulit na sulit. So kayo, ano pa hinihintay nyo? Umorder na kayo. Mga kamamaw, puputulin ko muna natin yung vlog natin at malulubat na si kamamaw. At the same time, pahinga ko muna tong pangako, yung gums ko na to. Kasi damor na nagsasalita ako. Damor na minsan sumasakit, pero at as of now kasi tumalab na yung gamot, kaya hindi na siya masyadong masakit. So kayo, paalala ko lang, ingatan nyo rin yung sarili nyo para at least mahirap din yung may sakit.
mahirap na, kumbaga ba, lalo ko ikaw yung padre na pamilya, lalo ko nandito ko sa Canada at ikaw lang yung nagdadrive, malaking mawawala sa iyo pag ikaw ang nagkasakit, lahat ng mga kasama mo sa bahay apektado. Kaya mga kamamo, maging maingat, maging healthy, at maging masaya palagi. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.